Give Him the praise. Hallelujah. Oh, some presence of God. Amen. Our Lord loves Lord today. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today is first Sunday of the month of May. Okay. So, kita tayo ulit sa live stream. Magandang umaga. Kaya patiin mo yung katabi mo. Tapik-tapikin mo. Handa pa yung presence ni Lord. Yan ang panalangin namin dito sa simbahan. Ang mag-anak, that is our prayer. Na every time tayo nagtatandak ng live stream in Sunday service ay maranasan ng bawat nakakapakinig, no? Ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon ng kanyang presensya. Yung maranasan mo ang presensya ng Panginoon ay sapat na, amen. Nabubusog yung gutom mong kaluluwa o yung uhaw mong kaluluwa na sasatisfy in the presence of God. Amen. Hallelujah. So, I do believe my heart na maraming pangangailangan ng tao nowadays, no? Sapagkat God are knowing, no? Batid naman din natin na na-extend tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin mo, na-extend tayo. 15 days. Kahit ba kayo, ma-extend pa ulit? By the grace of God. Hallelujah. But we are still alive. Amen? Buhay pa rin ang mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay hindi napapawaya. He's never leave us and never forsake us. Because He is good to us. Amen? God is good. All the time. And all the time. God is good. God is faithful. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang dami po namin dito. Hallelujah. Praise God. Yan yung sinasabi na, di ba? Hindi man daw makasimba, mauna na yung Spirit ako. Wow, Holy Spirit. Amen. Hindi po ba ako po yung napupuskus na nag-aalakan ngayong araw sa pagka-grabe ang ginawa ng Lord this week, no? Na talagang ibinabag tayo ng Panginoon. God sought us in His presence. Dito sa church, kanya-kanya po kami lugar ng pagdinilayan, ng presence ng salita ng Panginoon, kanya-kanya lugar kami dito ng pananalangin. Ano po, doon po kasi ako naka-stay this week sa the whole week. We will stay sa my children. So, grabe, ang presence ni Lord. Early in the morning, ano po, that God is encountering His presence. Na-encounter natin yung presence ni God. Kaya sobra po, nagtutulot ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos ay pagpala ng ating buhay ngayong araw. Okay? Let's move on. Today, in the Word of God, naniniwala ko na tayo ay nakahanda para sa communion, taking of our communion. Ano po? So, ready niyo po yung inyong mga, wala kayong mga tinatawag na kapita, baso. Huwag niyo po pupunuin, ano po? Konti-konti lang. Baka naman mamaya puno-puno eh. Ano na po yan? Hindi na po, ano yan? Inom na po yan eh. Amen po ba? Hindi po ba? So, let's focus on the presence of God in this Word. Okay? What we need now, no? Anong nalaman ng tao na extension tayo? Wow. Ang tao na kaya, ano pagkain? Diba? Tapos, nagdali pa yung, anong tawag doon? Sak. May sak na ba kayo? Napura. Nagdenda yan in April 30. Hallelujah. So, lahat ba nakakuha? Praise be to God. Amen? Praise be to God din doon sa hindi nakakuha. Diba? But, tayo naniniwala that God is never forgetting us. Dahil lagi tayo inaalala ng Panginoon, lagi tayo ginugulitan ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ang feeling mo, bakit lagi tayo inaalala ng Panginoon? Yung kumising ka ng umaga at may lakas ka, may buhay ka, wala kang sakit. Isa yan sa mga bagay na inaalala ka ng Panginoon. Amen? He's concerned in you.
Concerned siya sa kalagayan mo at sa kalagayan ko. At ang mga tao, concerned siya. Amen. Yaman ka lang ang mga tao, nowadays, there's so many people out of focus instead of mag-focus sa presence of God. So, kung nga itong panahon na ito na ating tayo ay nalakaw ngayon ay tunay na ito ay panahon na tayo ay makipag-isa sa Panginoon. Because in the past few weeks, no, bago pa mag-lock, people are so busy. Grabe. Pero panito, halos walang time, di ba? Kaya, kita mo, nangyari na yun. So, may kapahintulutan ng Diyos sa mga nangyayari kaganapan ngayon sa ating kalagitnaan. So, what we need is, people nowadays, they need food. Amen? Mabubuhay ba ang tao pag walang pagkain? Hindi. Marami nagsasabi, hindi. Di ba? Marami nagsasabi, oo. Bakit? Yung iba sanay hindi kumain, yung iba sanay hindi na kumakain. No? Yung iba mamamatay kapag hindi nakakain sa buong maghapon. No? Totoo na kailangan ng tao ang pagkain. Why? People need food is to feed their physical body. Kailangan ng physical na katawan yung pagkain para lumakas, para mabuhay. At the same time ay para upang magpatuloy sa buhay na ito. Ano po? Kagaya ng, lalo pa ngayong itong ating pinagdaanan na crisis, there are so many babies na sinilang. Ewan ko doon sa RITM, yung mga buntis na anak. No? Maraming mga ospital, diba? Mga nabalitaan pa tayo, yung diba? Isang pregnant woman, hindi tinanggap sa hospital. So, ano tayo? At tapusin natin, kailangan talaga ng mga kailangan ng ospital. Diba? People are hungry. Maraming tao gutom. Maraming tao talagang panic buying, salamat na lang dahil naayos yung mga schedules ng pamamalengke. Dati na hindi ayos yung schedules ng pamamalengke, ay ang gulo po. Ano po, walang tinatawag na social distancing. Ako, nagsisiksikan. So, as of now, ay hindi maayos na po. People are hungry. They need physical food that nourish their physical body. Ang tao, kung hindi may mga tao kasi hindi sanay na hindi kumakain. Hindi sila kumain para silang lutay-tay, lantang gulay, walang lakas. Ang primary na pangangailangan ng tao ngayon ay pagkain. But without knowing, people nowadays, hindi lamang dapat sa pagkain tayo nabubuhay. Our text for today is now sa Matthew chapter 4, verse 4, na winik ang Panginoon sa Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat katagang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ang tao, pwede siyang mabuhay ng may pagkain, pero hindi siya pwedeng mabuhay kung wala ang pagkain spiritual. Why enemies? Sapagkat pwede kang mabuhay physical, na hindi mo alam ang salita ng Diyos, pero ang buhay mo naman ay malayo sa Panginoon. Diba? At para mabuhay ang tao, ay kailangan niya ng salita ng Diyos that will bring him to eternal life. Amen. There are so many people nowadays, they don't know the Word of God. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sa panahon ito, kapatid, mas lalong higit kailangan natin ang salita ng Diyos. In the past few days, I spent time with the Lord, reading God's Word for the whole week. Alam nyo, kapatid sa Panginoon, kakaiba ang dulot ng salita ng
Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapalakas. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagtatagumpay sa ating kinakaharap na buhay. Pansinin ninyo, kapag ang isang tao ay walang salita ng Diyos, lalo sa ganitong panahon, ano nangyayari sa kanya? Nararatan siya. May stress siya. Bakit? Walang pera. Walang pagkain. Walang stocks. Walang trabaho. Tapos wala ka pang word of God sa panahon ito, mga kapatid, sa kapatid. People need the word of God. Sapagkat maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, hindi sa bawat salitang namumutawi sa Panginoong Diyos. Mula sa bibig niya, ang salitang ito. Because God's Word is power for those who believe to overcome life. Amen? How many people now, in this generation, they have Bible in their house, pero hindi binabasa. Nalikabukan. Hindi pinapansin na sapagkat ang salita ng Diyos, siya ang nagdudulot ng buhay sa atin. Amen? God's Word gives us encouragement, especially this time. Sa panahon ito. Maaaring physical mo, malakas ka, malusog ka. There are so many various kind of food na gusto mo. Paborito mo yung adobo, yung sinigang, yung paksiw, ayun, nakakamiss. Diba? Dito lang sa gilid, mayroong titinda ng lechon yun. Diba, nakakamiss yung mga ganong mga pagkain. Ano? Lalo pa ako sa totoo lang, halos magdadalawang muna ako di nakatikim ng McDonald's. Hindi ba? Yung Slurpees, 7-Eleven. Di ba? So, there's so many various kinds of food. Diba? Nakakailangan ng tao. Mga paborito ninyo hindi nyo makain sa panahon ito. Bakit? Kailangan natin magtipid. Kailangan natin kumain ng gulay. Yung hindi kumakain ng gulay yan, kumain ng gulay. Bakit? Pag nauubos ang pera mo, wala kang pambili ng karne. Gulay lang. Amen. Yung hindi kumakain ng isda, kailangan kumain ng isda. Hindi ba? So, mahalaga ang mensahe natin ngayon sa araw na ito. And recognizing and remembering the sacrifice of Jesus Christ at the cross. Because today is first Sunday of the month. So, napakahalaga. Bakit kailangan ng tao na marinig ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos sa pagiging pinapakinggan ng tao ay sumisipol ang kanyang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Simula na nag-lockdown, nagsimula ang mag-Bible study, mag-aaral ng salita ng Diyos, magbasa ng Biblia, dahil wala namang ibang gagawin, lahat ng palabas sa TV replay. Ginawa mo, magbasa ng salita ng Diyos, araw-gabi, binulay mo ito, until sa mga araw na ito, pansinin mo, may magandang resulta sa iyong buhay spiritual. Bakit? Nagkakaroon ngayon ng hungerness and thirsty. Doon sa salita ng Diyos. At nagkakaroon ka ng masiging pananampalataya sa Diyos na siya may bigay ng kanyang salita upang ito ay magsilbing kalakasan natin sa panahon ng krisis natin pinagdadaanan. Hindi po ba? Hearing by faith, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya mahalaga yung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi yung puro cellphone. Cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, cellphone pa ba sa gabi? Lalo na
Kristiyano sa panahon ito, don't spend too much time in that Facebook, Instagram. Spend time with the Lord. Amen. Dahil ang makapagmilig ka sa tao, ikaw ay nananalig sa salita ng Diyos at sa may akdang salita ng Diyos, ikaw at ako ay naliligtas. Amen. So, ahalaga po ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Faith comes by hearing the Word of God. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan ba dapat mabuhay ang tao? Diba? Dahil bahagi ng buhay ng tao yung pagkain pisikal at higit sa lahat, mas bahagi ng buhay ng tao yung pagkain spiritual sapagkat ito ang magpapaunawa sa kanya ng salita, ng kalooban, ng Diyos Amang nasa langit. That's why, kung may salita ka ng Panginoon, maiintindihan mo ang mga nangyayari kahit na ito ay sobra pang katindi krisis natin pinagdadaanan. Naintindihan mo sapagkat naniniwala ka na itong mga nangyayari ito may kapahintulutan ng Panginoon. When you read the Word of God, you will know the heart of God. Amen. Maalala mo yung sa kalooban ng Panginoon. Hindi ba? Kung tatanungin ko kayo mga kapatid sa Panginoon, di ba? Bakit ka na born again Kristo? Bakit ka ngayon naglilingkod sa Panginoon? Bakit ka ngayon nabubuhay na may pananampalataya sa Panginoon? Because naunawaan mo, naintindihan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na nabasa mo. Kung kaya ngayon, ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng ating Panginoon because of the power of the Word of God, that not just only that you read, but also you heard at pinanghawakan mo, pinanaligan mo, at ngayon may ginagawa sa buhay mo ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi po ba? Kaya napakahalaga sa atin mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos sa panahon ito, higit pa sa anumang ating mga pangangailangan. Why? Because there is power in God's Word. Amen. God's Word is living. Buhay siya. Life-changing. Nakakapagpabago ng buhay. And dynamic. Amen. Nagbibigay siya ng kasintahan sa mga taong nakakabasa nito. Nagbibigay siya ng katagumpayan sa mga taong dumadaan sa mahigpit na pagsubok. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, yung salita ng Diyos, yung Bible na nakatago sa aparador mo ngayon, kunin mo at basahin mo. Huwag mong iwalang bahala sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yan ay salita ng ating manlilikha na nagbigay ng buhay. At dyan natin naunawag ng Panginoong Jesucristo yung nagbigay ng kanyang buhay upang tayo, ikaw at ako ay maligtas. Amen. God's Word is living and life-changing. Nang maunawa mo sa salita ng Diyos, nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. Through His Word. Naunawa mo ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Diba sabi ko sa 2 Corinthians chapter 5, sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old self was gone, the new self was come. Why? That somebody, that person na nakakilala sa Panginoong Jesucristo ay nabago ang buhay. Because nabasa na ang salita ng Diyos. Amen. There is, when you read the Word of God, nagkakaroon ng kapangyarihan ito sa buhay mo to transform you into the likeness of Christ. Kaya mahalaga sa buhay natin, mga kapatid, yung salita ng Diyos, lalo sa panahon ito. Anong iniisip mo sa panahon ito? Pagkain, bukas Lunes, mamamalengke ka. Okay? Pagdating ng Martes, Miyerkules, ubus na pagkain, nag-iisip ka na naman. Kung problema ka. Why not feeding
your spiritual life ng salita ng Diyos para hindi ka lagi nag-aalala, hindi ka lagi nag-aalala, hindi ka lagi nag-aalala. Amen. Alam mo kapatid sa Panginoon, when Christian or when somebody, when people spend time with the Lord, yung taong nag-spend ng time sa Panginoon at nagbabasa ng salita ng Diyos araw, gabi, pansinin mo yung buhay nila, nagiging matagumpay sila na humaharap sa mga pagsubok at problema at kahit may kalungkutan, meron silang kagalakan at kasiyahan sa puso. Bakit? Sapagkat ang dulot ng salita ng Diyos ay kagalakan at kalakasan sa kanilang espiritual na buhay. That's why, kahit may pagsubok, napagtatagumpayan nila ito. Amen. Kapatid, I know there are so many believers watching now at this moment. At ako naniniwala, meron din mga kapatid tayo na kaibigan natin na hindi believers na nanonood ngayon. Kapatid, I challenge you. Ang daming challenge. Di ba may tinatawag na mayamang challenge? Ang daming klase ng challenge ngayon eh. Ngayon, I will challenge you. Read your Bible. Read the Word of God. I will challenge you. At ako'y naniniwala kapag ang salita ng Diyos ay araw-araw binabasa, umaga, gabi, binubulay mo ito, your life will be changed. You will be transformed into Christ likeness. Kaya nga, itong pagbitaw ng Panginoong Kristo, hindi lang sa tinapay ng bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang nangungutawan sa bibig ng Diyos. Titingnan mo kapatid sa Panginoon, sino ba nagsasalita? Di ba ang makapangyarihang Diyos sa lahat na siyang nagpapala ng buhay mo at buhay ko? Amen. So mahalaga na tayo, lalo sa panahon ito, talagang kailangan natin yakapin yung salita ng Diyos. Kailangan talaga tayo lumakad sa salita. Kailangan tayong unawain ang salita ng Diyos. Bakit? Ito bang nangyayari ito? Sa palagay mo, hindi nakapaloob sa salita ng Diyos. Kung babasahin mo yung Matthew chapter 24, ito mga kapigat yan, ito mga salot na nangyayari, nakapaloob. That's why naiintindihan mo eh. Pag naiintindihan mo yung salita ng Diyos, because babad ka, you never murmur. Hindi ka magrereklamo. Ang magagawa mo, mananalangin ka sa Panginoon, tatawag ka sa Panginoon. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang, kung papansinin mo kapatid sa Panginoon, ano? Oto, ikukonect natin din sa ating communion mamaya sa ating impartation ng LF. Pansinin mo, the Word of God. Di ba? Maraming ang kapal. Yung iba nga, ayaw bitbitin eh. Kayo ba, binibitbit yung Bible nyo? Yung iba, New Testament lang, ayaw pang bitbitin. Nahihiya yung iba. Kung makakaya sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, pag kinahiyan siya sa lupa, ikakaya tayo sa langit. It is to compose, no? Hindi lang siya koleksyon ng mga salita. There are so many books in the Bible. Nakapasino eh, almost 66 books eh. Dahil mga ino, sobra-sobra. It refers to the creative activity of God. Ipinapaunawa sa atin dito sa salita ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Panginoon, yung pagiging creative niya, yung lahat ng kalooban niya, ipinapahayag niya dito sa salita ng Diyos. He is the one who speaks and cause to be. Whenever people seriously encounter the Word of God, change will surely happen. Pag ang isang tao na encounter niya, seriously yung usapan kapatid ha, ang sinasabi dito, kunin ko yung word na, when you seriously encounter, ibig sabihin na seriously, marugtog, eager, no, seryoso, araw-araw, binabasa ang salita ng Diyos, hindi binawag nila, kahit maaari na, maya basa ng salita ng Diyos. Di ba? Seriously, encounter
the Word of God, pag seryoso ka na ikwento mo ang salita ng Diyos, change will surely happen to you. Amen? Kaya papasilip ng mga tao sa atin, ay, si ganito, ibang-iba na ngayon. Simula nung nag-aaral ng salita ng Diyos, ibang-iba na mga salita, ibang-iba na gumalaw, ibang-iba na mag-isip, samantalang dati kinatatakutan siya. Nabago yung kanyang way of life. That's why, if people reading God's Word, they will change because of the power of the Word of God. And you seriously taken the Word of God. Kailangan kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, na-inkwento mo ang Diyos. Diba pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, talagang malinaw na malinaw sa iyo, sa isip at puso, na ang salita ng Diyos ay nagmumusak sa iyo. Amen? Spend time in the Lord. There's so many people spend time in gaming, in their tablets. No? Alam mo, kung magsusurvey tayo ng mga cellphone ngayon, ang dami ngayon cellphone, puno ng games. Tama? Tama. Tama? Tama. Bakit? Pag nahilig ka sa isang game, mag-upload ka ulit. Tama? But the Word of God, yung kaisa-isang motivational Bible na na-up na nandun ka, nandun sa cellphone, hindi mo binubuksan. Lahat ng games, meron. Tama? Mapa-tablet, mapa-computer. Pansin nyo yung computer ngayon, yung kanilang downloader, puno-puno ng Netflix movie. They spend too much in watching movies, watching TVs, no? Yung sa sobrang games, nangingitim na yung gilid ng mata, sa sobrang radiation, di ba? Imagine mo, 5 to 6 hours, hawak mo cellphone mo, minsan kakain, hindi na magawa. Too much spending time on the gadgets. Kapatid, I challenge you, pwede spend time with the Lord. Amen. Set aside everything. Put your Bible and read it. Pray to God. Ask God. Nailit ka niya. Bigyan ka niya ng karunungan. Kaya nga, dito sa church, yung mga kabataan dito lagi sa worship team, sinusundan talaga yun ni nanay, si nanay ka, talagang tindi. Sa gasa. Oh, hello ka sa mga worship team na nasa sagasaan. Ang salita ng Diyos, sapagkat kahit hindi kayo nakikita naman natin, mga kabataan nowadays, lalo pa yung mga millennial, wala na ginawa ko nakakam ng cellphone. Game dito, game doon, game doon. Kaya nga may devotion yung mga worship team ngayon sa cellphone. Anong oras yun? Alauna. Hanggang alas 5. May devotional time sila. Nandun lahat. Kaya minsan, pag binabasa ko, talaga naman eh. So, grabe, mga insights, no? Yung application, ano yung gagawin, isa-isa silang tinatanong. Honestly, nakakatuwa naman. Bakit? Ang ganda na nangyayari sa worship team. Pwede ba palakpakan mo yung sarili mo na may ginagawa ang Diyos ngayon dahil ikaw ay dinidevotion, sinusundan sa social media? Amen? Yung mga member dito, di ba? Nakakatuwa yung mga tatay ngayon, they lead Bible studies! Amen! Di ba? Because of the power of God's Word, nakakatuwa yung mga picture na pinapagay nila, di ba? Gana po sa aming devotion, gana po sa aming prayer. Wow! Namamayag pag ang mga tatay ngayon. Go, 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 mga tatay! That is the power of God's Word in your life. Sapagkat even you na nagtuturo, binabago ka ng salita ng Diyos. Not just only talking, but also transforming your life. Amen. Amen. Di ba? God's Word convicts and converts those who believe. Sino na naniniwala na nananampalataya sa salita ng Diyos? Di ba? It convicts and it converts. Di ba? Pag may kasalanan ka, tawarin mo ko. Kasi naiutos sa salita ng Diyos. Nakabasa ka ng salita ng Diyos, di ba? About forgiveness, di ba? Patawad ka. Humingi ka ng tawad. And converts your heart. Those who believe.
puso, hindi lamang yung isip. Yung kapangyarihan kasi ng salita ng Diyos talagang kaya kang baguhin isip at puso. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa Panginoon, ito po ang kailangan natin, salita ng Diyos. Pansinin mo nga dito kami na-lockdown. Hallelujah. Kumakain kami dito twice a day lang. Oo, bakit? Pagka na-expect mo na hintay mo tumag sa Lord, wala kain, tanghalian, hapunan na lang. Amen? Pansinin mo yung lakas na meron ka. Diba? After mo, dito kasi ginagawa namin nila nanay, after mag-alusal na magising kami ng umaga. Ako, nagigising ako mga 4 to 5. Yan, something. Minsan, earlier than that. Si nanay, doon, nag-worship sa Lord, sa kabila, sa may pasunod. Ako dito sa children room. Nagkakana-worshipan, mga bata dito sa may, dito sa labas. After nyo, tapos mo ng worship, then prayer, then reading God's Word, the devotion early in the morning. Then after that, pagkaluto, kakain. Hindi pagkakain, basa ulit ng Bible. May mga kanya-kanyang Bible reading yung mga bata rito. Yung aming mga anak dito, may kanya-kanya sila. May mga assignments sila, may kanya-kanya sila mga assignments ngayon. They read the Word of God. They disciple namin sila. Ito yung panahon na talagang kailangan tayo pumilos spiritually. If we know the Word of God, then ituro natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Eh dito, pag nagbabasa ng Word of God, kanya-kanya po. Pag naupo na, spend time, mga 2 to 3 hours, pag napasarap-sarap ko magbasa ng Bible, talaga naman, you will spend more time. Kung nararamdaman ng gutom, nararamdaman mong malakas ka. Amen? Kaya nga yung kain naman dito, morning na lang, tsaka afternoon, hapon. Gawin nyo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Di po ba? So, inililigtas ng salita ng Diyos ang mga tapat. Amen? Because of the power of the Word of God, you and me will be saved. Because we know that Jesus is our Savior. Saan mo nabasa? Sa Word of God. Saan mo ba naliligin John 3:16? Di ba sa Word of God? Kaya nga may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Ngunit pinupuksa, sabi niya, ang mga gawang liko, masama. Di ba? Okay? Ang sabi doon ang salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa limang taba na magkabilay talim. The Word of God is incisive as it is the sword of the Spirit. That's why we need the Word of God para magtagumpay tayo sa mundo ito. Amen? Nang hindi tayo magiging nagagapi ng mga pangyayari ito. Kasi nung pag nag-isip kami, paano na? 15 days, another 15 days, lockdown. Ayan. Sa mga tao walang pananampalataya, another 15 days, lockdown, walang trabaho, pa-ayuda. Hallelujah. Tapos, kung gano'n ang mindset mo, tapos wala ka pang relasyon sa Panginoon, paano nangyayari? That's why we need the Word of God to restore our relationship to our Lord, our Savior. Amen. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa limang taba na magkabilay talim. It is like a double-edged sword na nanunuot. Nanunuot sa kasukasuhan, nanunuot sa pinaghiwalayan ng buto at ng espiritu ng kaluluwa. Yung salita ng Diyos kung paano siya ay nagdudulot ng kalakasan, ng kalusugan sa ating pisikal na katawan, na nagbibigay siya ng vitamina upang tayo magtagumpay sa buhay na ito. Ganon din itong salita ng Diyos na siya ay higit na mas matalas kaysa anumang taba. Bakit? Kaya nga sabi niya, it is life-changing word. Amen? Kaya napakahalaga na yung salita ng Diyos na ating alam sa walang mga kapatid sa Panginoon. Ito parang ito, wala tayo kung dapat gawin kundi magbasa ng salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi. Sabi ko sa Diyos chapter 1 verse 8. Dili-dilihin mo yun araw at gabi. Di ba? Upang ikaw ay magtagumpay.
Pinapakalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sapagkat ito nagdudulot ng daang matuwid sa landas natin tinatawag, di ba? Your word is the lamp to my feet and the light to my path. Amen? Kaya napakalaga sa buhay natin itong salita ng Diyos. Siya, hindi lamang siya nagbibigay ng kalakasan sa ating spiritual, kundi binibigyan na tayo ng katagumpayan sa buhay ito. God's word penetrates the core of our moral and spiritual life. Ano ka sa spiritual ng buhay natin? Hindi po ba? Kapag ang salita ng Diyos ay tumimo sa kayunturan ng ating puso, we become the kind of people God wants us to be. Kapag ang salita ng Diyos daw ay nanuot, tumimo sa puso ng tao, tayo daw ay magiging mga tao na ayon sa nais ng Panginoon. Amen. Kaya tutuwa ang Panginoon kapag ikaw ay nagpupuri, ikaw ay sumasamba sa Kanya, lalo na sa panahon ito. Tuwa siya. Nagagalak ang mga anghel sa langit, bakit tumutulog ka? Amen. Kaya yung mga dating mga tao, walang ibang ginagawa pag araw ng linggo, kasi itong araw ng linggo, para sa mga tao noong unang panahon, ng mga nakakaraang linggo, para sa kanila, ito yung araw na ang tinatawag diversion. Ngayon, bawal ang diversion. Ang pansinin mo, inuhuli yung mga nagtutong-witch. Inuhuli yung mga nagchichismisan. Di ba ito ba sa inyo may nagchichismisan, hinuli na ba? Dinadampot. Yung mga umiinom ng alak, dinadampot. Ngayon, dahil hindi mo pwedeng gawin yung pagdidepresyon, why not gawin mo? Spend time at your home, stay at home. Sabi niya, stay at home, stay safe, and read the Word of God. Dagdagan natin, stay home, stay safe, read the Word of God. So that, pagkatapos ng quarantine na ito, pati espiritu mo na quarantine. Amen? Pagkatapos nitong lockdown na ito, mawawala ka ng desire sa pag-inom ng alak. Mawawala ka ng desire sa pagbisyo. Hindi ka natatambay sa labas dahil mas masarap pala tumambay sa loob kasi kasama mo ang Diyos habang ikaw ay nagbabasa ng Kanyang salita. Amen? Amen. Give praise to the Lord. Say amen. Hallelujah. Praise God. Yan ang dulot. Kaya nga ako nagbabag. Actually, I spent time with the Lord reading this Bible. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga Bible, may mga Bible kasi na meron tinatawag na gabay sa pagbabasa ng Biblia. I reading this. Sinusundan ko siya. Sinusundan ko yung gabay sa Biblia. No? Twice ko na ito. Pero iba yung ngayon, pakiramdam eh. Yung bang, although nabasa ko ng Bible, at habang inulit mo basahin yung Bible, paulit-ulit, nananam na mo, hindi mo napapansin yung oras. Aba, ito yung panahon na hindi ka mag-aalala kung papasok ka sa trabaho. Ito yung panahon na hindi ka mag-aalala kung papasok ka sa eskwela. Stay at home nga eh. Yung stay at home, masarap sabayan ng pagbabasa ng salita ng Diyos so that you can transform. Amen. Diba? Ito yun eh. Wala tayo masyadong kaabalahan sa isip. Utak, pansin niyo, pati utak ng tao ay malinis. So ano pupuno? Salita ng Diyos. Masarap naman yung nagkakapi ka, nakakatatlo, apat na kapi ka na, nagbabasa ka pa rin ng salita ng Diyos. Ako nga po yung isa 3-in-1, lulang sa akin sa isang upuan. Yung anak ko, nakukulitan sa akin. Sabi niya, Daddy, dapat siguro yung 3-in-1, hindi dalawang pack lang. Dapat tatlo rin, 3-in-1. Umaga, tanghali, gabi. Kasi yung 3-in-1 sa akin, kulang, minsan 4. Kaya yung anak kong babae, lagi nagpapakulo ng tubig. Sabi niya, Dad kape. Nasasanay na tuloy siya, pag-isip na umaga. Dad kape. Nakikita, nagbabantay na siya kayo sa tasa. Dad kape. Sabi ko, anak, baka masobrang. Sabi niya, hindi, nagbabasa ka pa ng Bible. Amen. Ang sarap kung makapiling ang Panginoon, nagbabasa ka ng Bible, medyo may pakapi-kapi kayo ni Lord. Amen. Eh, di ba? Bakit?
pag napagbubulayan mo sa salita ng Diyos, grabe yung pag-ala kayo dinudulit sa inyo. Ako nga ngayon, na-realize ko yung pagtutugtog ko ng gitara, aba, iba ngayon. Nakakalikha ako ng mga sariling kanta para sa Panginoon. Because of His goodness. Amen? Kung ikaw ay instrumentalist, ang sarap yung tawa ko ng gitara mo, kahit di mo kantayin ng mga pamilya na, kumanta ka ng sariling kanta na nagmumula sa iyong kaluluwa. Wow! Mararamdaman mo yung presence ng Lord, yung goodness na despite of this crisis. Amen. Kapag ang salita ng Diyos ay tumimo sa kaibuturan ng puso ng tao, we become the kind of people God wants us to be. Amen. Kaya, sabi nga, who we are defines that we do and how we do it. That gives us authenticity and consuming passion for the things that we do for God. Ibig sabihin, kung nagpapasa ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng passion doon sa mga bagay na ginawa ng Lord at gusto mo sumunod doon. Excuse me. Kaya napakahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, napupukaw yung passion mo to serve God. Nagigising yun. No? Sapagkat yung salita ng Diyos, naninanam na mo, nagkakaroon ng kapangyarihan ito ngayon sa buhay mo, gumagalaw, kumikilos siya sa kaibigan ng puso. That's why pag nagpipray ka, naiiyak sa Panginoon because of His goodness, nakilala mo siya. Kaya yung nakahalaga sa atin, God's word discerns the deepest desire of our hearts. Alam, nababati ng salita ng Diyos, yung pinaka nasa kaibuturan na desire o naisin ng iyong puso. Alam ang salita ng Diyos. Because God's word is living and active. Amen. 17 is living and active. Buhay ang salita ng Diyos. Kapatid, na-challenge you. Ikaw na nawawala ng pag-asa. Sa kasalukuyan, nakikita ko na naiisip mo yung nangyayari. Ano naman ang kalagayan mo? Huwag mo tingnan muna yung sapat. Huwag mo na tingnan yung pangangailangan. Tingnan mo muna yung kailangan ng kaluluwa mo. Ang kailangan ng kaluluwa mo yung ibang Diyos sa itan ng Diyos. Alam ko may pananampalataya ka. But you need the word of God. Kaya sa mga makita ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mabubuhay ang pananampalataya mo sa Kanya. Kakaroon ka ng tipos isa na siya na ay sundin mo at ang kalawagan niya ay gawin mo sa mga. Kapatid, ang pagsunod sa salita ng Diyos ang siyang nagbubukas ng pagpapala upang tugunan ang naisin ng ating puso. Unahin mo sa salita ng Diyos. Soak yourself to the Word of God. Read it day and night. Meditate it. Ano ba pangangailangan mo? Kapag ito'y sinalig mo sa Panginoon, dahil sinusunod mo ang kalooban ng Diyos na ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos. Kapatid, pagkakaroon mo siya pangalan niya. Magugulat kayo, kapitbahay mo, kakapot sa bahay mo, hindi mo na sinasabihan. Pagdagdag. Praise to Him. Amen. How many are here na nag-desire ang salita ng Diyos magkaroon ng Panginoon? Starting today. Starting today. Kapatid na tayo sa ito. Starting mo ito. Spend time. Ayusin mo yung schedule mo. Ayusin mo timetable. Walang kabisihan. Walang kabisihan. Ang kabisihan dapat natin nasa rin mo sa Panginoon. Aside sa mga nagtatrabaho, pero ikaw na nasa bahay, stay at home, quarantine, stay safe, stay ready to work. So that you overcome all the trials, problems, and testimony. Maaaring, iba sa atin dito ngayon, homeless. Di ba? Lockdown, nasa probinsya pa nila. Meron tayong isang kapatid yan.
Umiiyak dito. Tatakbo, tinatawag namin yan. Wala kami magagawa kung di manalangin. Gawin ng Word of God. To encourage people. Word of God brings encouraging o encouragement sa tao. Dahil sa panahon. Kapatid, mahal tayo lahat ng Panginoon, hindi tayo pagabayaan ko. Kung ang salita ng Diyos kailangan natin kaluluwa, mas lalong higit na kailangan ng mga tao ang salita ng Diyos. Put the desire in your heart what God's want you to do, especially sa ito. Amen. Yung mga frontliner, yung malaban sa COVID, hindi nila nakikita yung kanilang mga kalaban ni COVID. Pero yun yung moment anytime, pwede silang sa tawag doon, mahawaan ito. Pero kung mahina ang spiritual nila, how they can fight the COVID? Their fighting spirit is weak. Kung walang salita ng Diyos. Kapatid, salita ng Diyos ang magpapalakas sa tao. Ikaw ay kailangan ng kapwa mo. If you have that word, kailangan ng Diyos ang salita na mamumutawi sa bibig ng tao. Kailangan ng tao ang salita ng Diyos na mamumutawi sa bibig. Pwede kang gamitin. Meron natin kailangan ng salita ng Diyos. To strengthen us, to defeat the work of the enemy, para mamuhay ang may pangalan. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay patuloy ng ginagawa yan sa buhay. Kapag nag-aral ka, isang tanong mo sa itibunas. Ikaw ay lalago sa ipangalan ko. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng mga sanggol, nagawang sila, ay bithirin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa gayon, lumago kayo tungo sa kaligtasan. People need God's truth. We share God's truth to others. If we really love God, love people, share the word of God. Maraming way to share the word of God. Use social media. Abutin mo lalo sa buhay. Why not spend time 2 to 3 minutes to talk to your loved ones through social media? Padala ka ng recorded na isishare mo sa kanila. For them, para lumas. People need to know at isa ka sa instrumento ng ating Panginoon. Right now, because people need Lord, we need a strong presence of God in our life. Kailangan tayo lagi makakonect sa Panginoon despite of many circumstances in life. Alam mo, when we partake communion, nasa anak natin ginagawa. Katulad ng salita ng Diyos, when you take the Word of God seriously, take communion seriously. Sapagkat dito natin, kinaalala, ginugulitan, ang sakripisyo ng ating Panginoon. It's more aware, it's more than I can pray. Father, thank you for your goodness and your faithfulness, for the power of your message. We are your people. Na kung saan ang pag-asa namin sa iyo lang nakasalit. Aming pagtitiwala ng Panginoon. We need you, Lord, sa buhay nito. Salamat dahil ang salita mo ay pagkain ng aming kaluluwa. Siyang nagpapalakas sa amin upang kami ay lumago
upang kami magtagumpay sa anumang bagay na pinagdadaanan namin sa buhay. Upang magkaroon ng direksyon ng buhay namin. Lord, we love your word, God. Katulad ng isang anak na nakikinig sa kanyang magulang, na sumusunod sa bawat pangaral, nagkakaroon ng matuwid na pamumuhay, naliligtas sa tiyak na kapahaman. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na pumupukaw ng aming mga puso. Salita mo na nakakapagpabago ng aming buhay. Thank you for the power of your word. Panginoon, tulungan mo. Tulungan mo ang bawat tao, Panginoon. Unawain ang iyong salita mo. Yakapin ito, Panginoon. Isabuhay, O Diyos. So that their soul can be saved, Lord. Lord, ang salita mo ang nagliligtas sa amin. Salita mo ay nagbibigay ng unawa. Kakaroon kami ng karunungan. When we read the word of God, because your word is living and active. Lord, salamat. Salamat. Salamat ang salita mo ay nagkaroon ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Salita mo pinadala sa amin na siya ang nagligtas sa amin. At dahil sa kanyang buhay kami ay naligtas at tiyak ng kapahaman. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo pagpalain ang bawat isa sa amin. That we will take your word seriously because your word comes to life. Yung salita mong nabasa namin, ito kami ngayon. Nagkaroon kami ng buhay. Your word is your breath, Lord. God, hiningahan mo ng iyong presensya upang kami ay mabuhay sa buhay nito. Patuloy ka namin kikilala. Patuloy ka namin sasabihin. Patuloy ka namin bulunan. As we sing this song, regarding to our communion, Lord, we want to connect your message of Jesus died at the cross. When Jesus told, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao sa bawat salita ng tao sa Diyos. Salita mong namumutawi sa iyong bibig. Ang salita mo ay naging si Kristo. Siya yung naging tao, nagkatawang tao. Nakasama ng mga tao. Nakapisan ng mga tao. Nag-alay ng buhay. Salita mo, nagkatawang tao, nag-alay ng buhay, walang iba kundi ang iyong buktong na si Kristo. Nagpakasakit, alang-alang sa kapakanan namin. Nagpakabayubay sa krus. Nag-alay ng buhay. Ibinuhos ang dugo upang ang aming mga pagkakasala ay malinis. Siyang walang kasalanan, ibinalibay sa krus upang kami ay mapatawad.
Lord, sa na siya'y mamatay. Nabuhay na muli sa ikatong araw ng buhay ng mundo. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan. At bago siya umakyat, kinasama niya ang kanyang mga disipulo. Before he ascended to heaven, he partake the communion together with his disciples. Salamat. Alam mo kapatid, kung ang pagkain physical ang kailangan natin, lalong masigit natin ang pagkain ng buhay na nagmumula sa ating Panginoon Jesus Cristo. Hallelujah. Before we partake, let's sing a song. Yes. Remembering what Jesus done.
Hallelujah. Father, we distribute, we will pray for the elements. Si Jesus, ito yung nasa tahanan. Sabay ko kayo sa ating invitation. Okay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong katawan na ibinayubay sa krus, sinugatan at sinaktan upang kami ay tumanggap ng kagalingan mo sa iyong Panginoon. You may bless this element, Lord, as a symbol of the body of Christ that we receive today. Patuloy bigyan mo kami ng kalakasan na nagulunod sa iyo. As we receive today, sapagkat tinangkat ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nang naging siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat. Ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, maging ang kopa nagsisimbolo ng iyong dugo. Dugo na siyang naglinis sa lahat ng aming kasalanan. Patuloy mong pagpalain ang aming buhay at patuloy mong pakalimusin ang aming puso. As we partake today, this element as the symbol of the blood of Christ, we see God, the cleansing of our whole being. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang gayon din naman ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan, sinabi ni Jesus, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo tuwing ako'y o kayo'y iinom nito sa pag-ala-ala sa aking puso. Let us pray. Lord, salamat sa iyong mga ginawa para sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig na kami niligtas mo sa tiyak na kapahamakan. Tulungan mo kami, Panginoon, habang kami nabubuhay to live according to your word. Let this life soaking in your word, so that lalong mas pahalagahan namin yung sakripisyong ginawa mo sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami na lalo ang mas makilala sa mas malalim na kapamaraan through the power of your word. Salamat sa buhay ng Panginoon Jesucristo na siyang nagkatawang tao, nag-alay nito para sa kaliligtas ng aming kaluluwa. Thank you for your love and kindness, your goodness and your faithfulness in us. That we already receive your words in us. For us to receive all the blessing that you prepared, Lord. Thank you for changing our life, God, to the power of your word. May your Holy Spirit continue to guide us and lead us, to be with us, living an holy life. Pagpalain mo ang mga anak mo. Pagpalain mo ang bawat isa sa atin.
Sa iyo, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan at karangalan. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Nais namin ibalik sa iyo, Panginoon, ang mataas na parangal at pagsamba at pagluwala. You may continue to embrace your people habang kami dumadaan sa ganitong Jesus. We fix our eyes unto you, Jesus. For you are the author and the finisher of our faith. For you alone. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa bawat isa, sa bawat buhay, sa bawat kumikilala, sa bawat sumusunod sa iyong kalooban. Akapin mo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan ay patuloy mong proteksyonan. We continue to provide every needs because of the power of your word is enough for us to receive all the blessing that you prepare. To you alone we give all the highest glory, the highest praise. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makapag-aarap na walang kapintasan sa harap ng Kanyang kalwalatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kapangyarihan, ang kapamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.